Sa lahat ng mga celebrities, sino para sa'yo yung pinakamahusay sumayaw? Oh my gosh. For me, one of the, talaga si Mark Heras. At sila Enrique Hill, sila Kim Chiu, si Maha, yan. So mga naka-work ko na yung mga yan, bibilis din ang pick-up. Ang galing. Yung mga nagsasayaw sa ASAP na mga artista, hindi lang basta-basta yan eh. Kasi talagang inaaral lang nila yan. Day before, morning off. Oo. How do you compete to these international or even like local competition? When you compete in these competitions, sariling sikap yan. You usually fund your own expenses. Hotel namin alone, parang around 1 million na agad. 1.2. Ganyan. That was J-Lo's show, Jennifer Lopez. Meron siyang show sa NBC, pangalan World of Dance. V-Peeps won the junior team division in season 3. And then U-Peeps were semi-finalists in season 4. Okay lang manggaya. As long as you don't use it as something that you can get profit out of. Oh. Or like, ako kapag nag-judge ako, kunyari sa provinces or kahit dito sa Manila, mapapansin ko kunyari kahit yung katabi kong judge, uy, piyesa mo. Tapos sinasayaw namin sa ilalim ng table. Tapos sabay na sabay, nangyayari talaga yan. Mga 90s, mga maneuvers. Naman. Mga street boys. Bago na yan. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another fun episode of Think Talk Tea. I am your host, Kuring Kim. And thank you guys for joining us, lalo na sa mga kababayan natin all over the world. Let us know on the comment section kung saan po kayo nanonood. Kasi sobra talagang pag nakakatanggap kami ng mga comments na parang, taga Hong Kong po ako, taga Canada, taga Saudi. Sobrang happy po kami. And of course, sa mga nasa Pilipinas, happy rin naman kami na makita kayo. And today, speaking of international, very international ang guest natin. Because today, we are joined by world champion coach and director of U-Peeps and CEO of Peeps Talent, Chips Beltran! Hey! What's up? Thank you so much for having me, Ms. Kring. And it's an honor to be here. Oh, wow. It's an honor. Ganda studio mo. Ganda. Uy, maraming salamat. Batiin mo naman ang mga fans mo, Chips. Para sa lahat ng mga day ones ko, day ones talaga. Maraming salamat sa support nyo and yeah. Yeah. So sa mga hindi po, syempre, marami tayong viewers pa namang hindi naman aware sa dance community, wala alam sa hip-hop, ganyan. So, don't worry guys, by the end of this conversation, malalaman nyo kung bakit sila Pinoy Pride. Kasi talagang pag compete kayo sa ibang bansa, dala nyo ang flag ng Philippines, di ba? Yes, literally, dala namin. And after mag-perform on stage, talagang binibigay yun sa kanila, tas hawak namin yan. Oo, kasi kala ng mga tao pag Pinoy Pride, parang sa ano lang, mga parang athletes, ganyan. Or ganyan. Oo, hindi nila alam, maraming tao na hindi aware na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakalaging nagdanalo sa mga international dance competitions. Correct, yeah. And you are one of the, I would say, nakakaangat sa industriya na yan. So si Chips ay, you're a choreographer, definitely. Yep. And of course, marami ka na rin napanalo. Personally, marami ka na rin napanalunan ng mga trophy, di ba? Pero ang question, how did you start as a dancer? Paano ka naging dancer muna? Medyo nakakatawang kwento, no? Kasi nung bata ako, siguro nasabihin natin mga nasa grade 3, third grade. Wala pang K-12 nun, no? Kakalabas ng edad. Alam mo yung ine-enroll ka ng nanay mo sa kung saan-saang mga bagay-bagay. Swimming, basketball, karate, kumon, center for pop, lahat yan. So, sorry, natawa ko sa center for pop. Usong-uso yan nung araw. Meron pa ba center for pop ngayon? Hindi ko lang alam, I think. Or baka nagbago ng pangalan, not sure. Singing-singing yun eh. Yan, ganyan. So, lahat yan. So, pinatry sa akin ni mommy. And then, finally, nung
pinatry niya sa akin yung street dance workshop dito sa UP Diliman. Ay, meron. Fortunately, andun din kasi yung barkada ko nung bata pa ako. Yun yung nagustuhan ko. So Ilang taon ka nito? This was grade 6. Okay, ganyan. okay. Third grade, alam mo naman yung sa mga field demo. Yes. Di ba parang, dati, ewan ko kung may ganun pa ngayon, pero dati kasi uso, yung buong batch nyo, magsasayaw sa initan ng mga kung ano-anong demo. Sa quadrangle. Quadrangle, yan. Sa high school mo? Ay, elementary mo? Elementary ko sa Claret School, and then high school sa Ateneo. So, very yan Claret, Ateneo, UP. Very, yan Di ba? Pipeline very yan. Very holistic, no? Ang ganda Puro all boys ka pala. Puro all boys. So, yun, natuwa ako nung field demo na yun. And also, nung nasa grade school kami, itong barkada ko to, kami din yung parang dance group doon. And ang maganda dyan, kapag dance group ka kasi, pinupull out ka sa klase mo. 'Di ba? Perform naman kayo sa Teacher's Day, perform naman kayo sa Family Day. Pull out kayo, practice kayo. Pero hindi talaga kami nagpa-practice, naglalaro lang kami. So parang I was like, uy, ang daming free time kapag sumasayaw ka sa school, it has its perks. So yun, naging close yung barkada namin. And then eventually, nag-workshop talaga kami ng legitimate street dance workshop. Hindi pa yun uso sa mga lalaki. Isipin mo parang 7 lang kami doon sa isang class, isang buong class, mga 50. 7 lang kaming lalaki, the rest babae. Sa Claret? Hindi, sa sa street dance workshop na to. Okay. Summer workshops na to. Saan ka nag-summer workshop sa na to? UP Diliman. Ha? Sino nagpapa-summer workshop doon? Si UP Street, si The Crew, nung time na yon. So, every summer, itong College of Human Kinetics, di ba may iba-ibang program yan. Pwede ka sumali sa football, pwede ka sumali sa basket. May iba-ibang clinics. And then, itong street dance, may clinic to. Kasi yung isang kabarkada namin, meron siyang crush dun sa class na yon. So, samahan nyo naman kami dito. Tapos parang kami, syempre, wala naman akong ginagawa. Punta kami. And nagustuhan namin. Also, the fact na 7 lang kami lalaki, tapos the rest babae. Galing kami sa all-boys school nung panahon yon. Ngayon lang kami na-expose sa sobrang daming babae na parang, uy, ang astig pala dito. Pero nakakahiya din kasi syempre, kami yung hindi makasunod. Tapos, dahil hindi kami makasunod, hinaharap kami ng coach namin. So, parang hiyang-hiya kami, ganyan. Pero after ng recital, ganyan, masyado ako natuwa. Ang ganda lang nung feeling ng sinasayaw mo yung music, ganyan. Tapos, syempre, nakita ko mag-perform yung mga mas matatandang dancers. So, doon ako na-inspire. Parang medyo doon nagsimula yung journey ko for dance. Yan. And then, eventually, siguro, syempre nag-high school ka, naging dancer ka sa Ateneo, diba? And then eventually, nung college, doon ka napasama sa, sabihin natin na very prestigious dance crew to Correct, yeah. Ng UP. Ng UP. Tinatawag na? UP Street Dance. Okay. So, nung high school kasi, di ba nga nag-workshop na kami dito sa UP Diliman. So, yung mga coaches namin, naging friends na rin namin because we did the workshop for 2 years. So, ngayon, nung lumipat na ako sa Ateneo, naiwan na yung barkada ko sa Claret, tinuloy nila yung dance group nila doon nung high school. Yung dance group sa Ateneo, Indak yung pangalan niya. Yes. That time, hindi pa siya masyadong street dance. Medyo, street dance na literal. Kumbaga parang folk. Folk, theatrical. Sumasayaw kami ng nakabahag sa school. Oh, okay. So, talagang pinagtatawanan kami ng mga kaklase namin. Noong time ko, pinagtatawanan kami, ano ba yan? Ba't nakabahag kayo? Kasi yun cultural, linggo ng wika . Ako, galing na ako sa street dance workshop. Gusto ko talaga ng hip-hop. Gusto ko na street dance. So, naghanap ako ng coach para turuan kami. At that time, yung industry nun, nagkukuhaan pa lang yung mga high school teams ng coaches. Yes. Wala pa talaga. Anong hindi pa mga year masyadong to? 2000? I-disclose na ba? I-disclose mo na. Mga nasa 2004. Ganyan. So, yeah. Noong time na dahil kaibigan na namin yung coaches ng UP, so sila na yung kinuha kong coaches sa Indak noon. And then eventually, yung Indak, nagkaroon na siya ng konting street dance, konting hip-hop. Tapos, ang sinasayaw na namin sa linggo ng wika from bahag, nagiging medyo Tagalog medyo hip-hop pa Chris Brown na. Tagalog hip-hop. Oo, kasi linggo ng wika. Medyo Glock 9 na kami noon, ganyan. So, medyo nagiging cool na for a lack of a better term, no? And then, nakuha namin yung respect ng mga classmates namin, ganyan. Sumali na kaming Skechers. Saglit na tayo nagkakilala. Sorry. So, sa mga lumang tao ng dance community, I'm gonna make a confession. First time ko to sasabihin publicly. Actually, people, literally, they don't know. Hindi nila alam. So, past life mo. Past life ba to? I'm still a director naman. Pero actually po, from Skechers Street Dance Battle 2,
until 2006 I was a segment producer of Skechers Street Dance Battle. Ito po sa mga bagong tao. Ito yung parang most prestigious, parang I guess inter-school competition, no, na at that time Skechers yung brand, sila yung nag-organize ng competition, pero umi-air din to sa TV. So TV director ako nung show from 2007, 8, 9, 10, 11. Then I was the executive producer ng 2012. 2012 yung first time sa MOA Arena, right? Kasi before yung 2006, 7, 8, 9, 10, 11, puro Araneta eh. Araneta, yes. Kaya nakakatawa kasi yung mga kinukwento, yung pinag-uusapan namin before kami mag-start, parang nagpa-flashback lahat sa isip ko. Because can you imagine, na-interview kita nung high school ka? Correct. Kapag matagal ka ng dancer, tas narinig mo yung Skechers Street Dance Battle, talagang no? It pulls some heartstrings. Correct. Talagang may So, hindi ako yung mismong... May soft spot ko for it. Good. Meron, di ba, sa mga nag-compete dyan na nung Skechers Street Dance Battle, di ba meron talaga yung si Brainback. Sila yung event sila niyan Irish, shout out kila Irish. Yan. Kami yung TV. Yung so, TV, katabi ko sila sa tech booth. Doon ako sa TV. Sa akin yung mga camera. So, nakakatuwa lang kasi that's why it brings so much good memories kasi natatandaan ko every December. November nangyayari yan usually Every December. May elims muna yan. Iba-ibang SM. Yes. Pero yung finale sa Araneta, nangyayari yan. Usually mga November 27, mga ganyan. Diba? Mga last week of November. Tapos ini-edit namin yan hanggang before mag-Christmas. Grabe. So alam na namin pag every December, may Skechers Street Dance Battle na naman tayo. Yes. Shout out to Paul Pebenito, ang ating client from Skechers that time. So ang saya niya. So seeing you guys, like hearing all these names, yung Indak, Sayawata, ano kayo sa mga high school noon? Air Force. Lasal yun, di ba? Hataw. Hataw is what school? Claret. And then you have Terpsichore. Yes, which is St. Paul. St. Paul. Sa mga high school to. High school yan. So sa college, iba din. LSDC. Ay, nanalo lagi. UP Street. Pero yung UP Street ang laging panalo. Cats. 1, 2, 3, 5 panalo. And yung time na wala na ako, maraming beses na rin sila nanalo. Oo. So, kasi parang usually UP Ateneo Lasal Yes. Diba? Never ang UST. For some reason. Kasi hindi pa sumali yung UST. Nung time ko nung nagdidirect ako wala diba? pang premier dance group ang UST. Yes. Noon. Medyo nakakatawa pa yan. Kasi syempre sa editing, diba? Alam na namin, parang alam na namin yung galaw nyo. Kapag mga tumatumbling ko. I think UP yun Yung laging may mga acrobatics. Kayo ba yun? UP Street? Lasal. UE, lahat. Dapat. Pero ang UPLB, sila yung mga swabe. Sexy. Yes. UPLB. Grabe. Grabe pa swabe niya. Oh my God. Tapos sa high school, ang savior. For some reason, malakas sila, no? Malakas sa high din school. Yan, savior, oo. And then there was this one year na nag-champion. I think 2007. I think that was the first time I directed the show. Sa high school, first time nag-champion, St. Mark's. And everyone was like... Ano yun? Parang black sheep yun. Biglang, yes! What? Ang lakas pala itong team na to. Yes! So second place kami nun. Claret? Hindi, Ateneo ka pala. Ateneo. Malakas din ang Claret diba? Malakas din ang Claret. Oo. Tapos ano yan So, grabe, diba? After individual. Tapos sa ending, may mga parang showdown. May fashion show pa yan. May fashion show. May Skechers Street Dance Showdown. Oo. Kaya naabot ng 2:00 yan Grabe. Wild talaga. As in. Good times. Sobra. Pero sobrang fun lang niya. Parang for some reason, hindi naman siya, kasi diba sa backstage, ando doon yung mga bata, diba? Ando doon yung mga teams. Parang everybody seems to know everyone. Yes. And then, so I ended, my last show with them was 2012, right? After hindi na ako nag-Skechers. And I think nag-stop na rin siya after a certain year, right? But it's so fun lang to, but guys, 25 years old lang po ako, magkaalaman lang po tayo, parang lang sure. 27 lang pala ako. 27 ka lang. But it's so fun for me to like see everyone na parang, shucks, sila yung mga napapanood ko lang sa stage ng Babata araw. dati, no? Oo. Tapos ngayon, kayo na yung parang, anong tawag nito? Kayo na yung, what's that term? Haligi. Kumbaga nagtayo ng bandera. Oo, ng local dance Tuloy-tuloy. community. How does it feel na nag-start kayo from school na parang ano-ano lang. And then, actually, it feels surreal nga ngayon na pinagkwentuhan natin yung Skechers. Naalala ko talaga yung mga backstage, yung mga, because before, if bagong dancer ka ngayon, tapos hindi mo inabutan yung Skechers, you have to know the history, no? Kasi sa Philippine dance community, Skechers played a very big role on, anong tawag dito?
honing Yes. this generation of dance leaders that we have now. Yes. I Kasi agree. ngayon, ang dami na kahit sino. Ang dami ng dancers, di ba? Ang daming teams. Pero before, wala pa masyadong open teams noon. Ang mga teams ay talagang school-based. So, we had this small bubble of a community na talagang magkakakilala lahat sa backstage. Yung mga coaches now, sila yung mga competing teams before, ganyan. And it feels surreal and nostalgic pag napapag-usapan natin. And you have to give it up sa Skechers talaga. Kasi for the longest time, parang 12 years yata nag-run yan or ilang years ba? Yes, I think Skechers so. 12? Oo. Yes, mala. Oo, pa-correct na lang ako. Pero ganun siya katagal, decade, literal. So talagang from high school to college to graduate, ako na-experience ko mag-compete from high school to college hanggang sa ako na yung nagli-lead ng Skechers Wave hanggang sa industry na ganun. Oh my God, the Skechers Wave! Oo, yan. So, parang full circle yun sa akin hanggang sa nagko-coach na ako, ganyan. Yun, you have to give it up to that. So, maraming Kaya na itulong. Kumbaga, naging haligi talaga yung Correct. Skechers Street Dance Battle sa kung ano yung dance scene and competition scene ngayon. Kasi I remember during like the first 2005 nag-start yung Skechers 2006 ako pumasok. Nung mga time na yun, ang parang pinakakilala lang talaga na masasabi mong crew would be the Philippine, what's their name? Philippine All-Stars. Yes. Yeah. Parang sila lang eh. Sila talaga ang OGs. Yeah. Diba? Sila ang pinakaunang world champions. Yes. Pero after nun, because of Skechers, parang dumami kayo. Dumami. Kasi nag-train na. You have to also mention Sir Jerome de Malanta. Siya ang parang, ang tawag sa kanya Aristotle ng street dance sa Pilipinas. Kasi he was the one who trained scientifically din yung conditioning and programs ng UP Street noon. And itong coaches ng UP Street, syempre nung graduate na nagkahiwa-hiwalay, tsaka nabuo yung mga professional teams. Yes. And then marami ding coaches na naging na yung students nila naging coaches na rin. So na-pass on talaga na parang tree. Yes. Yung training system. So would you say locally in the Philippines, ano yung mga teams bukod sa, kasi VPPs kayo, diba? What are the parang teams na parang matunog? Kasi syempre yung mga viewers natin, hindi talaga alam. Sino yung mga parang talagang lagi na nanalo, nagko-compete internationally? Correct. So currently, you have 6 World Hip Hop Champions in the Philippines. So, ang pinakauna dyan si Philippine All-Stars. Sila yung pinaka-nauna. Nag-champion sila 2006 and 2008. So, they have 2 gold medals. And then, you also have The Crew. Nanalo sila 2012. Yan yung elite team ng UP Street at the time. And then, you have A-Team. Nanalo sila ng 2014. Sila yung unang Mega Crew Division champions. And then, si The Crew and A-Team were from UP also. UP Street also. The coaches of A-Team also came from UP. Okay. Yes. The founders. The founders. So the founders of the crew were from UP also. They're also from The Crew. Yung nag-champion sa noong 2012. Same team pero yung lineup iba. Okay. Basta lahat yan galing lang halos sa UP Street. Sa isang branch. So you have Philippine All-Stars. Philippine All-Stars, The Crew, A-Team. A-Team naman, nanalo din sila ng first ever varsity division champion last year, 2024. So if I'm not mistaken, they have 2 gold medals sa HHI. And then you have, after A-Team mag-champions kami, UPeeps. So nag-champion kami Mega Crew Division 2016. First Filipino to do back-to-back championships, 2016-17. And then last year again, 2024. So, meron kaming 3 gold medals sa HHI. And then, you have legit status. So, yung coaches ng UPeeps and legit status and A-Team, galing lang yun din sa UP Street lahat. Na mga lahat nag-compete sa Skechers, yes. Battle. Pero mga higher batch ko na sila. Yes. Shoutouts kila Ate Arda, Kuya MJ, Kuya Vimy. Mga kuya ko na sila. Coach Hernan also. So, yan. 2 gold medals sila. Silang current champions 2025 and 2023. And then you have HQ. Mga mas newer generations to ng dancers and choreographers. Nag-champion sila sa adult division 2023 if I'm not mistaken. Sorry kung nagkakamali ako. Pero yeah, so those are your 6 world champions. World champion teams in the industry and in the local dance community right now. But also, you have different world champions na hindi
HHI. HHI yung sinalihan. So you have TPM. Oh, why do I know of them? Kasi nag-perform sa Bini. Yeah. Right? Ang coaches ng Bini from TPM. Yes, of course, Yeah. coaches ng Bini from TPM. Yes. Hindi ba pakagrupo? Hindi. Iba. Ibang grupo sila. Shout out kila Reden, Matthew. Yan. Si Adam din ba, TPM? Yeah, siya ang director. Shout Yan. out. Di ba, inaano-ano ko lang yung mga yun, mga talaga pala mga world Si Adam, champions. tsaka si Josh, yan. Sila ang So, nanalo sila recently sa China, Ano ibig sabihin ng TPM? Team Package Makers. Are they from UP also? Hindi ako sure, pero baka Parang may iba. iba, Pero, So, hindi na lahat galing UP. hindi na siya galing. Pero, of course, maraming influence pa rin yung pag-train, yung Okay. And then, so yan, you have TPM, and then you have a lot of different emerging groups also. You have Fem Manila, nanalo sila sa, di ba? Parang Sila yung mga PGT. ganun-ganon. Yes. Oo. And then, ang dami masyado, ang dami nanalo. Pero, itong mga teams na to, very respectable and prominent sa industry. I think we really have to give honor and give credit. I mean, syempre, siguro normal na Pinoy hindi kayo kilala. Ano lang, real talk lang. Di ba pag naglalakad ka, hindi naman siguro nila alam yung group Yes, that's mo. true. But I feel like you should be, ako sa akin lang you should be given more credit and more, parang kumbaga shout out sa masa. Kasi talagang tinatayo nyo yung bandila. Hindi man aware yung mga tao na hindi man kayo mga sports. Alam mo yun, di ba sa sports kasi parang pag nanalo, parang, di ba? May may kondo ka, may kotse Diba? ka. Well, iba naman kasi Olympics naman yun, Olympics, Mi. Pero yung tipong kahit kung nanalo ka ng basketball sa Mm. isang ganyan or singing contest sa ibang bansa. Pero parang, alam mo yun, parang I feel like you guys have to be given more parang credit. Credit and support, I would say. Oh, yes. Because when we compete, sariling gastos namin yan. Oh, shucks, wait. Sariling sikat namin. I'm gonna have to cut you off Yeah. kasi magbe-break muna tayo. But Okay. that's what I want to know. How? Paano? Oo. Kasi syempre mahal magpunta ng ibang bansa Oo and naman. everything. So we'll find out more kung paano tong mga teams na to nagko-compete internationally and also kung magkano yung napapanulunan nyo kapag nananalo kayo. When we return. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. So na-mention na natin kayo na nagko-compete kayo sa ibang bansa. Ano ba yung una, bago tayo get into the nitty-gritty of how you compete, ano muna yung mga kinokompitan ninyo na sikat? Okay, so number 1, you have World Hip Hop Dance Competition, Dance Championship. So it's ang organizers niya na Hip Hop International. So usually coined as HHI. So yan, HHI, it is considered as like the Olympics, quote-unquote, of street dance. So if you have to win one very objective competition, it's gonna be HHI. And then you also have different open style. When you say open style, more of choreography-based dance competitions. So you have Body Rock, you have Vibe, you have World of Dance, and then marami na ring dance competitions ngayon sa Southeast Asia. Kaya ayun, maraming pwedeng salihan. Pero you're saying that the most prestigious is the World Hip Hop. World Hip Hop Dance Championship. One Okay. of the, yes. And then, Tagal na rin yan. so kayo, for example, how do you, first and foremost, how do you become, kunya sila, parang gusto ko maging miyembro nitong VPIPs na to. Correct, para yeah. makapag-compete. For whatever reason. They love to dance, but whatever. How do they first become part of a crew? So, number 1, of course, mag-audition sila. So, usually these big teams, they have different dance programs for different ages. And then every year or every 2 years, nagpapa-audition sila. So, doon nag-audition yung mga bata. Ganyan. Sometimes naman, nagre-recruit din yung mga teams kapag magko-compete sila. Yun. So, they find talent from different places and then to form their team. So, yun. Okay. And then, for example, may nakabuo na kayo, di ba? Naging part na kayo ng crew. Kayo naman, as the owners of the crew, how do you compete to these international or even like local competitions? So first, you have to plan which competitions you want to join and ano yung
kumbaga hindi mo naman pwedeng basta bigla-bigla yan na, ay parang gusto kong sumali sa ganito, ganyan. Because it involves really a lot of planning. So it takes a year. A year? Yes, a year of preparation. Kasi ano yan hindi ka naman pwede mag-prepare dyan ng 2 weeks lang na parang company 3 competition months. lang. Di ba, bitin pa rin yan. Talaga? So talagang usually 1 year yan because before competing internationally, especially in HHI, you have to win the nationals. So there's a national qualifier in the Philippines. And you have different national qualifiers in different countries also. So pagdating mo sa US, sa HHI, pag nandun ka na sa World Finals, that's the best of each country. So sino yung organizer ng local qualifiers? Local qualifiers is HHIPH. So may HHIPH. Yes, ang creative director si Coach Sernan. Galing ding UP Street and the Crew. Yes. And then sino yung nagde-judge kung sino yung makakapasok That's a good question. So you have international elite judges. It means before you get to judge this competition, you have to go through a set of workshops. You have to shadow judge. Ibig sabihin, hindi ka muna mag-judge. Parang mag-shadow judge ka muna dun sa competition. So it's a whole process before you get to be picked as an elite judge to judge this competition. So sa HHIPH, hindi lang mga Pinoy nagja-judge. May mga ibang elite judges din na pumupunta sa Pilipinas para i-judge tong competition na to. Yes. So kung top 3 ka, gold, silver, bronze, you get the opportunity to represent the Philippines in the World Finals. So 3 ang pinapadala? Before 3, ngayon, in-extend nila to 5. So hanggang top 5. Kasi minsan di natutuloy yung third place, ganyan. May mga ganyan. So yun. Pero for example, dun sa 5 na yun, syempre, lilipad ka. Usually, ang HHI, I suppose, sa States? Sa States, Arizona. Laging sa Arizona. Sobrang init. Pero yes, Arizona. How do you fund it? Very, very good question. Mahaba to, no? So, of we have all course, the time in the world. Yes. So, when you compete, not just in HHI, even different competitions, when you compete in these competitions, sariling sikap yan. You usually fund your own expenses. No, may times na you can get government assistance, pero in particular, ako kailan ba ako nag-start mag-compete abroad? 2012, in my more than 10 years of competing. 13 na yun. In more than 13 years of competing abroad, nakakuha lang ako ng government support dito sa NCCA. Okay. Kasi may times na nag-grant sila ng support. Pero it was a long process. Nung unang nag-a-apply kami, hindi pa kami masyadong kilala, ganyan. Hanggang sa nagkaroon na kami ng kakilala, and then sa yung requirements namin, mas maganda na, parang ganyan. Because they only grant parang once a year for your group. Something like that. And that alone is not that big din also. Parang mga nasa 100K, mga ganyan, 150K, ganyan. For the whole crew? Isang flight lang yun, 2. Di ba? So, what we do is, number 1, we do different fundraising workshops. So, fundraising workshops, turo kayo. We do different fundraising activities. Minsan, nagpapa-block screening kami. So, magre-rent kami ng sinihan. Tapos friends and family, papatungan namin konti, may popcorn, may drinks. We get sponsors. So, mga brand deals, mga sponsorship deals. Sasayaw kami, bibigyan kami ng pera. Ang pinakamalaki is we do our yearly fundraising concert. So, ano yan, parang isang malaking production, sasayaw lahat, ganyan, maraming guests, ganyan. Talagang dance show, dance concert siya. And then, yun, pupunuin namin yung minsan Sky Dome, minsan Erwin Theater. Pero recently, ang kinukuha namin UP Theater kasi mas malaki yung capacity. 700. Kahit mas mahal, mas mahal siya sa Sky Dome? Oo naman, UP Theater. Sobrang laki ng UP Theater. UP Theater, like UP Film? No, UP Theater talaga. Ay, hindi ko alam kung saan yun. 2,000 capacity. Katabi ng UP Film. Okay. Yan. So, dahil mas malaki siya, mas malaki yung return din. So, yan. Yun yung mga nagpa-fund. Kasi, imagine if you... Ilang pa capacity nun? 2,000? 2,000. Mga ganyan. Imagine if you compete sa mega crew pa lang, 40 members yun. So, you have to fly 40 members to the States. Kanya-kanyang gastos yan. May parents pa yan kung mga bata yan. So, this year alone, inabot kami ng halos 100 delegates.
papuntang US. Tapos, bago ka pa makapuntang US, anong kailangan mo? Visa. Visa. Magkano ang visa ngayon? Nasa 12K? Hindi, Diba? tsaka ma-approve ka ba? Exactly. Pero may letter naman yan. So, pero Ah. syempre, meron na rin kaming sistema for visa na we do mock interviews, chinecheck namin lahat ng requirements, etc. etc. May years na 100% approval rate kami. May years na hindi talaga nakakalusot yung iba kasi may kamag-anak sa ganyan, sa ganito. So may mga nade-deny talaga. So unfortunately, ganun. Pero yeah, yun pa lang, visa pa lang, ang hirap na eh. Maraming dance groups na nagka-qualify pero hindi sila nakakapag-represent kasi sa visa, sumasabit na sila. And yun yung nakakalungkot. Parang may extra hurdle tayo na sobrang hirap bago makapag-represent. So, when you actually, as a Filipino dance group from the Philippines, when you actually win a world championship sa States, sobrang hirap na ng pinagdaanan mo. As compared sa, alam mo yun, galing ka lang doon. I mean, Or even Korea. Kasi wala silang visa eh. Yeah. Or di kaya, mga galing Canada, bababa ka lang. Oo. Diba? Or, yeah, exactly. Yeah, pero tayo, tas yung flight pa lang, ang mahal na agad. So lahat yan, our hotel alone, kasi kapag nag-compete ka sa HHI ngayon, required ka magstay dun sa hotel eh. Kasi parang siyang mini Olympics ng lahat ng dancers. No? So hotel namin alone, parang around 1 million na agad, 1.2, ganyan. For everyone. For everyone. So, and then how much do you win? Do you win? Good question. Don't take it from me, pero not much talaga. So, you compete in these competitions for the bragging rights, for the experience, Looks like it. for the name, no, to become world champions, for the medal, for the pride it brings to the country, but not for the prize money. So, mala-mala. Mala-mala naman nasa Kaya champion ka. Champion. nung nag-mega crew kami, tapos nanalo kami, parang nasa around 150 to 200, ganyan. 1,000 pesos? Pesos. Like, that's like 3,000 USD? Yeah. Kasi alam naman ng lahat na it's not about the prize money. If you want prize money, sali ka sa mga TV shows. Kasi may ganun ding competitions. Oh yeah, because you guys also joined and won TV shows. Can you TV show. Can you tell us about it? So, pre-pandemic, we joined the World of Dance, NBC World of Dance Season 3 and Season 4. So, that was J-Lo's show, Jennifer Lopez. Meron siyang show sa NBC, pangalan World of Dance. And then, V-Peeps won the junior team division in Season 3. V-Peeps, meaning mga teens to. Mga teens, 18 below. And then, U-Peeps were semifinalists in Season 4. So, yan. So, wait, the V-Peeps, yung varsity, they won? They won their division. Sa World of Dance kasi sa NBC that time, may iba-ibang divisions yan. So, may junior and then may adult. After winning those, tsaka ka mag-World Finals, maglalaban kayo. Maglalaban-laban na lahat. Parang gano'n. That's when you win the 1 million USD. Did you guys win anything like money? Yes, we won the junior team division pero mga nasa around 50K USD lang siya. It was just mga 2.4 million. Mga ganyan, Mala-mala. yan. Tapos may contracts pa yan and everything. So, ganyan. Pero yung pagpunta nyo doon, kasi syempre, yan ang maganda. Ang maganda sa TV shows na ganyan, sagot nila lahat. Diba? Yeah. I would assume. Accommodation, flights, tas meron pa kaming survival prize. So every round, meron kaming pera. Meron din kaming hotel credit. So kung nasa kaming hotel, meron kaming hotel credit na pwede pambiling pagkain, pwede dun sa buffet, etc. Ang diskarte niyan, since yung mga bata, kasama nila yung mga magulang nila, edi gamit sila ng hotel credit ng magulang nila. Syempre, yung mga magulang, sila yung bibigyan ng mga kape, magpapakain. Tapos, yung survival price nila, yun, pinapingbili nila ng mga mga gadgets. Mga gadget, kung ano, camera. Natitipid nila. How long did the competition go for? First round, around 1 to 2 weeks. Tas balik ka, lipad ka ulit. What? After 1 week, yes. Second round, 1 to 2 weeks, balik ka, lipad ka ulit. Third round, hanggang finals na yon. So we stay there around 3 months na. 2 to 3 months. Yeah, tagal na. Paano yung mga school? Joke, hindi pala 3 months. Siguro mga 1 to 2 yata. Paano yung mga school nila, mga trabaho ninyo? Sorry, excuse me. So, sa school, sa California, apparently may law na kapag nasa TV show ka, kailangan mo makakomplete ng school hours. So, part yan ng paperwork and etc. So, pag nandun kami sa
Sa ano yun mismo? Sa Universal Studios Hollywood. Doon kami nagsushoot. Pag nandun ka, yung schedule mo, mayroon kang parang 3 hours or 4 hours ng school. So, aakyat sila, lahat ng mga estudyante, yung mga junior team, may proctor doon, may teacher na nagbabantay, gagawa silang schoolwork. Oh my God. May ganon, yes. Tapos iba pa yung rehearsal sa gabi, blocking sa umaga, tapos school sa ganyan. But I suppose that's a very, I mean, if I had opportunity, gagawin ko siya. Intense. Grabe talaga yung opportunity. Oo. It was parang once in a lifetime talaga. In our case, twice, pero yeah. Naimbitahan ba kayo or did you Yes. have to apply? So, we were invited to apply, yung UPeeps, the adult team, no? So, we were trying to apply for a couple of years. As in, ini-invite kami every year, nag-a-apply kami, hindi kami nakukuha. Until nung season 3 nga, nakita nila na may video din yung mga bata. So, parang, why don't you apply this group also? The VPeeps. So, parang, sige, in-apply din namin. So, sabay nag-a-apply. And then, eventually, mas marami nang hinihinging requirements for the kids. Tapos parang sabi ng producers na parang, yeah, we think that it's a good fit for this year for the kids. They had a really good chance. And then, sila yung nakuha. And then, nung nakuha sila, tapos nanalo na sila, the next year, parang tinap kami ulit. Kasi nga, gusto nila ng parang continuity. Kasi may ibang teams din na may adult team na parang, yung coaches naman yung paglabanin natin. May parang ganun silang pakwento. So, kinuha din kami for the next season. Ganun. So yung mga kalaban, yung mga taga-iba-ibang lugar? Iba-ibang lugar. I mean, country? Iba-iba. May mga galing Latin America na duo. Ganun-ganun sila, oo. Oo, may Ano mga... dance sport? Yes. Yung nanalo nung season 3, mga taga-India yon. Grabe magbuwis buhay stunts yon. Nung nakita pa lang namin yung live na talagang tumatumbling ng parang 3-story building. Parang kami, tara, uwi na tayo. Alam na. Intense talaga. Yun. Iba-iba. Tapos may mga taga-US, ganyan. So kayo as mga Pinoy, what do you bring to the table? Yan. Gets mo? Very important yan Kasi syempre, kunyari, hip-hop, everyone could see it sa mga music video. K-pop, di ba? They incorporate a lot of hip-hop. So bilang Pinoy, ano meron? So una bilang Pinoy, I think ang pakwento nila dyan is natutuwa sila dahil, hindi naman natutuwa, pero na-amaze sila dahil may economic divide Kasi dun sa group namin, actually sa UPeeps, we do not judge talaga. Hindi kami puro elite lang, hindi kami elitista. Talagang pag may potential ka, pag magaling ka, from all walks of life kami. So talagang nagpadala silang GoPro, pinakuha yung mga bahay, mga ganyan na yung may teammates kami naglalakad sa training, mga ganyan. So yun yung passion behind that. Gusto nila yon. Pero I think our team, VPeeps and UPeeps in particular, yung nilagay namin sa lamesa is talagang kami yung pinakamalinis. Talagang sabi nga ni Neo, surgically clean. So, as in? Yun. Binigyan niya kami 100. So talagang nagkaroon ng branding yung Peeps na pag nandyan sila, talagang kabit yan. Sobrang linis niyan. So yun ang feeling ko na dala naming kakaiba din. And of course, yung mabilis na choreography. Gulat sila talaga. First time nila makakita din ng ganun. So you mean hindi yun ginagawa ng ibang countries? Yung ganung linis or ganung atake? Yeah, nung time na yun, kami talaga pinakamalinis nun. For a big group na hip-hop team, Oo. I would say. Pero meron din ba kayong mga ina-add na mga cultural elements? Kasi like, for Meron. example, Latin America, syempre, Correct. ganun sila. Sa India, siguro ganun sila. Actually, nung season 4, nag-cultural kami. Meron kaming bebot na meron kaming singkil. So may bamboos, may fans. Pero it was reserved for the World Finals. It was reserved for the World Finals. Kaso, yung gagamitin namin for the semis, yung nag-viral kung choreography, yung solo kay Ayaz, dapat yun yung gagamitin kasi very fun, ganyan. Pero alam mo naman yung copyright sa US, talagang very strict. So si Ayaz, pumayag na siya. Pero apparently, Sino si Ayaz? Yung kumanta na solo. Okay. Yeah. I was so high and I was Okay. so... Yeah. Basta Yes. nagpunta siya dito recently. Anyway, yung original melody nun, galing kay Janet Jackson pala. So, hindi sumasagot yung team ni Janet Jackson at the time. Malapit na yung semifinals, hindi pa rin sumasagot. Hindi namin ma-close yung song. So, ngayon, yung reserve dapat namin sa finals na cultural piece, na naging premature siya, na nasayaw namin sa semis. Parang ganun. Pero dapat pang finals na yun na parang wala ka ng paki kung manalo ka. Hindi, basta nakapag-world finals ka. Yes. Pakita mo na kung sino ka. Pero pag semis, iba pa yung laro eh. Oo, so, parang tama. Yeah. So anong pinerform nyo nung finals?
wala na, hindi na kami nag-finals. Hanggang semis lang kami. Hanggang semis kayo umabot. Natanggal ba kayo? Natanggal na kami noon. At least napakita nyo. At least napakita na rin namin. Diba? In a way din. Blessing in disguise. Correct, Kasi kung ginawa mo lang yung solo, ay shit, sayang, di ko napakita yung mga pasingkil ni Mayor. Pwede, oo nga. Diba? Kung like nalaglag din kami noon after that. Yes, diba? So, I think alam ng universe. Yeah. Na, And yun din yung gusto ng creative team nila. Na talagang gawin nyo na tong bamboos na to at this round. May ganong direction din. Kasi siguro alam nila matatanggal kayo. Di ko masabi. Pero alam lang nila kung ano yung what's best for the show. So, right. ganun Siyempre, talaga. creative creative something. Pero sino nanalo? Nung time na yun. Pandemic nga nung that time Pag uwi namin, blessing in disguise din. Kasi after ng semis, pag uwi namin, the next day, sinara ni President yung airport. No. Kasi COVID na nun So, March yan. March. I remember that. Yes, oo. So, parang, tas minadali na rin nila yung finale nun. Parang after 2 days, nag-finale na sila kasi nagkaka-COVID na Buta-buta nakauwi kayo. Buti nakauwi kami. Lahat kami may sakit nun. Ay, may sakit kayo nakauwi? Oo. Talaga? Quarantine kami. Hindi, wait, nagka-COVID kayo? Nalaman lang namin na COVID pala siya nung nag-swab kami tapos hindi pa kasi nun Yes. Hindi, anong tawag dito? Hindi pa parang pinapublicize na symptom yung walang malasahan. Tas parang kami sa group chat, parang wala akong malasahan, kayo din ba? Ganyan. Pero naka-quarantine na kami pag uwi namin. Tas parang nalaman namin after ilang months na parang, ay, ano na pala yun? COVID na pala yun dati. Pero buti talaga nakauwi kayo. Kasi buti imagine mo kung hindi kayo nakauwi, 2 taon kayo dun? Kasi ang dami, may mga nagkakasakit na rin dun sa set So talagang minadali na nila matapos din yung finals. Ang nanalo that time, MDC3 ba yung pangalan nila o MD3? Basta parang contemporary group. Trio. Pero trio kasi labo-labo siya, iba-iba. Halo-halo na yan Okay. So, moving forward, syempre, ayan na, nakwento na ni Chips yung mga, yung mga paandar nyo sa international. Ngayon, balik naman tayo sa local. Kasi, syempre, in the last couple of years, within 5 years, hindi ko sure kung dahil sa TikTok or dahil sa P-pop, parang yung mga dance, mas nagiging mainstream siya. Gets mo, hip-hop dance. Dati kasi, wala tayong masyadong napapanood na... ayoko naman baka makancel tayo nito. Pero yung pag nanood ka sa TV, parang pre-practice lang nung Wednesday, i-air na agad ng Sunday. Gets mo ba? Ganun talaga ang diba? tight ang sked ng industry. Diba? Pero for some reason nga, because of like mga SB19, diba? Mga Beanie, and I guess P-pop really played a lot. Yes, of course. With this, mas nakikita na ng mga tao na parang, ay, pwede pa tayo magaling sumayaw. Gets mo? Yung normal na masang tao, na parang, kaya pala nating malinis sumayaw. Hindi laging parang, ay sorry. Alam mo yun, gets mo? Pero sagutin mo yun mamaya sa pagbabalik ng thing. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. So yun na nga, papunta na tayo, balik tayo from international, balik tayo sa local. Paano kayo nagiging bahagi ng ecosystem ng entertainment industry? Kasi nga ngayon, 'di ba, pag nanood ka ngayon ng mga ASAP, mga even mga Showtime, parang you're like, shock, sabay-sabay sila. Pero dati parang Yeah, so I think magmula dun sa Skechers days, ever since naman, meron na talagang ganun sa industry. So, you had GeForce na, ang dami ng dancers dyan sa industry. And ngayon, I think it expanded na ang dami ng dance groups na nagsasayaw sa TV, ang dami ng coaches na naghahawak ng P-pop groups. Sorry Kenay lang. Baka kasi makalimutan natin. Actually, nung araw, mga 90s, kwento ng tita ko to, sikat talaga ang mga dance hindi sila dance crew, mga maneuvers. Oo naman. Diyan pa sila. Mga street boys. Yung OGs parang, yan. sila yung mga hot legs. Sila yung napapanood mo sa TV. Correct. As a dance team. Tapos may mga choreography sila papasikatin. Na yun yung magiging parang dance craze sa Philippines. Yes. Na Wala magiging, pang TikTok nun. Wala pang TikTok, pero sa mga sanglinggo na po sila, mga ganyan, maitbulaga, gagawin siyang mga parang contest talaga, Yes. 'di ba? Pero mga Marqueras. Ganun. yes, late na nga si Marqueras yung mga tipo, bago-bago na yan. Nung araw, di ba mga... Hindi ko na inabutan yan. talaga ba? Nakwento na kasi ng tita ko yung nakwento lang ba? always. Hindi ko na inabutan Hindi mo yan. na inabutan. Kwento lang din ng tita ko sa akin yan. Pero nung araw, sikat na sikat ang mga dance team. Yes, oo. Dance,
dance groups, I Dance guess. groups, yeah. Pero hindi kasi sila, parang pag tinignan sila, hindi sila artista. Ang tingin sa kanila, dancers. Right? Meron kang mga Bong Navarro na nagta-transition to artista, Jong Hilario, Wawi de Guzman, nagta-transition to artista. Pero Rochelle the team, Pangilinan, ganyan. yes, mga sex bomb. Pero hindi talaga sila, siguro sex bomb yung masabi mo, they were considered artista talaga kasi nagka-Daisy 7 and everything, di ba? Pero parang, ngayon, I would say na meron ba mga ganung dance, G-Force, of course, pero G-Force was like pre-pandemic di ba? Pero nung pandemic nga, I feel like, this is just my observation, the P-pop idols really started to dominate, I guess, the strength of dance. Yeah. I think also it's a matter of perspective on who's looking at the picture. Oh, yeah. Ako personally, I wouldn't say na dancers lang yung tingin dun sa mga dance groups before kasi talaga naman sumikat din sila, naging artista sila, and ako, part of my advocacy also is that for dancers to be treated as artists din. So, every time na meron kaming show or may ganito, talagang that's how you project your aura or your group and your rates also. So, yan. And I would agree, although I'm not the best one to talk about the P-pop industry, pero for the small experience that I had nung yun nga shoot natin si KCC with SB19, ang galing na nila noon nung time na yun. Parang nung dinirect ko sila, parang hindi ko na kailangan i-direct alam na nila yung kailangan nilang gawin. I think also that the industry also invested for different coaches na experts din sa field. Kaya ngayon, ang gagaling din ng mga dance groups and ng mga idols. So, local idols. Local idols, of course. So, ayan, may mga kilala din ako dyan. Actually, may student ako from VPips na nag-World of Dance din, season 3, nung nanalo sila, na nasa P-pop group na, si Sofia Sakaya. Oh, so Sophia from the P-pop girl group Kaya was a VPips member who competed in World of Dance season 3. Wow. Yes. So yun, I think... And of course, ang alam ko si Jello, A-Team. Yes. Jello was A-Team. Alam ko si Max of First One was A-Team also. Yes, and AC also. What do you mean AC? Group din yun. Group AC din yun. Sino pa ba? O sino na lang yung mga ano nila? Trainers? O diba? Kasi galing sa community niyo yun, yung mga trainers. Hindi ko masabi kung accurate ako kay magalit, pero yan, sabi ni si Reden nandyan, si Machu. Sa Kaya, alam ko si James Wong nagtitrain din sa kanila minsan. And actually, yun lang yung alam ko kasi I wouldn't want to make mistakes. Pero sa SB, magaling yung choreographer nila alam ko nahawakan sila hindi siya trainer, pero nahawakan sila yung Tank dati. Tapos, Tank Bautista. Si J. Joseph, na yung gumawa ng mga viral choreos din nila recently. Galing. Very humble na person. He's from XB Jensen din. Yan, shoutout sa kanila. Yan, mga friends ko din yan. So, natuwa ako na, I think nag-start yun talaga na may kumuha ng legit choreographer. And then, everyone followed suit. Yun ang theory ko. And it shows. Kasi, ngayon, ang dami ng groups and ang dami ng coaches din na naghahawak and dami magla-launch. So, nakakatuwa dahil ever since naman talaga, magaling naman yung mga Pinoy sa pagsasayaw. So, hindi lang nakikita sa mass media, you would say? And siguro, talagang chinampion din ng P-pop groups na parang sinabi nila na kaya din natin gawin. Yes. But I mean also, level. Of course, as you know naman, especially at the start of P-pop, that was very heavily influenced by K-pop. Yes. Right? And sa K-pop din kasi, of course, we were just talking about it with Jimmy, no? Sa K-pop din kasi, he was saying nga na, yung mga dancers naman talaga before, hindi rin sila considered as celebrities. But for some reason, eventually, they were given the platforms to become celebrities themselves. Like especially, alam naman ng lahat nung pandemic, yung Street Woman Fighter na sobrang sumikat. And then you have the Street Man Fighter also. And you also have a lot of these parang mga talent shows na pang dance. Yeah. So now, they have tours. Yeah. Alam mo, they have like fandom. How do you see the local industry, hindi naman, what's the question?
How can you compare the local industry with that? Sa Korea, Oh, yeah. syempre medyo next level na yung Korea, no? Pero we strive that same level of recognition for our dancers ever since naman. Yes. It's a long process. Ever since Skechers days na may maliit lang na bubble, talagang ngayon nakikilala na rin tong mga dancers, especially of course from social media. And then hindi lang yun, nakaka-travel tong dancers na to, being invited as performers, as teachers. Ako myself am very lucky enough na kahit paano inabutan ko yung era na yon, no, na nakakapag-judge sa ibang bansa, nakakapag-perform. And that's the kind of recognition that we were trying to work for ever since. And ngayon medyo nakikita-kita na siya, nagbubunga na siya, no, dahil sa tulong ng social media and ayun. So yun talaga yung direction, and I think it's going towards the right direction. Malaking bagay nga na yung choreography natin, Filipino choreographers kasi lalo na kapag sa TikTok, pag nag-viral, di ba, DC, may nakalagay na DC doon tapos natatag yung mga choreographers, di ba? So how do you think naman na, parang in terms of choreography, how do you think the Filipino choreographers, I guess, including you, parang how do you, what's the term? Nakikinabang. How is it advantageous for you na you have like P-pop and TikTok para ma-push yung talent nyo out there? Yeah, it's definitely a huge advantage because it opened up more options for in terms of career, in terms of racket, in terms of platform for different choreographers. So I'm very happy about that because dati nung wala pang ganun, tas hindi pa uso yung TikTok, parang ano din medyo kung sino lang yung kilala mo sa connections mo, o di kaya sa TV, konting corporate. Pero now, sobrang lahat ng kumpanya gusto ng sayaw. Talaga? Like, dito sa Peeps Talent pa lang, dito sa agency na hinahawakan namin, maya't maya, every week, merong inquiry yan. Magla-launch ka ng kotse, gusto nila ng sayaw. Magla-launch ka ng cellphone, gusto nila ng sayaw. Magbubukas ka ng burger joint, gusto nila may sayaw. Maggaganito ka na campaign, gusto nila lahat. Christmas parties, lalo na ngayon, Burr months, gusto nila may sayaw, may competition, may ganyan. So sobrang talaga, sumabog yung industry. And before, kung medyo mahirap siya maging sustainable dahil yung opportunities wasn't that big or that many compared to now. Ngayon, ang dami na talaga. You just need to strategically put yourself in a position na meron kang respect, meron kang credentials, and maayos yung rates mo, maayos ka magtrabaho, okay yung yung network mo and work ethic mo. So, eventually magiging ganun. So, dun kayo kumikita? Basically, definitely, oo. Maraming, there's a lot of ways to earn as a choreographer in the Philippines. So, one is coaching. Pag may hawak kang mga teams or may hawak kang groups. Two is the industry. Kapag may mga pwede ka mag-backup, pwede ka maging choreographer ni ganito, ni ganyan, ng mga artist, sayaw sa TV. Pwede kang sa corporate kasi yun nga, lahat ng brands gusto ng sayaw. So parang pwede mo ding gawing bread and butter yan. And marami, different judging, workshops, ganyan. So many ways to be sustainable. Right. And how do you, kayo din ba? Kasi kunyari lang ha, sila K-pop, kumukuha sila ng mga choreographers from the States. They've been mga doing it, idol ko. diba? Actually, ang alam ko, sa Philippines, locally, si BGYO, Tap, Brian talaga? Yes, for Magnet. But of course, Brian is Filipino-American. So, hindi naman siya yung tipong sobrang... Napakabait, down-to-earth, nakakatawa. Brian Puspos. Yes, idol. yeah. And Brian is also choreographing for K-pop also, diba? Alam naman natin. Sa like, BTS. Yeah, with BTS and everything. Kayo din ba? Nakakaroon din kayo ng inquiries na, kunyari, someone from international would tap you also? I wouldn't say na yun talagang malalaki Pero... yes naman, meron kaming mga international shows. Pero sa amin ngayon, wala pang nagtatap sa amin na international artist. Pero,
kunyari, i-invite kami mag-perform sa World Expo sa Japan o di kaya sa isang company sa Singapore. Tapos, yun, sagot din nila lahat. Lilipad nila yung buong team. Tapos, papachoreograph kami ng mga ganito, ganyan. Pero I think some people in the industry now, some choreographers are also doing industry work sa local sa Southeast Asian artists. Oo, talaga? So yeah, it starts with that. And then eventually, feeling ko kasi, syempre kung kunyari, taga States ka, kunyari ko si Justin Bieber, kukuha ka na lang ng mas malapit sa'yo. Sa US. Kaysa sa ano. Pero, sana umabot dun sa point na gano'n. Yes. Sana, yun talaga yung goal. And yun yung pinupush natin. Ano bang masasabi mong, not advantage, but, di ba, ang mga Pilipino kasi worldwide, alam malhusay kumanta. Di ba, alam na yan parang given na yan na parang, ay, Pinoy ka ba? Kaya pala yung ganyan. Pero pag as a dancer, what would you say ang, kumbaga, saan tayo nagsa-stand out? Na pag nakita mo sumayaw, ay, Pinoy yan kaya ganyan. Totoo. I think number one, kung paano natin pusuan yung trabaho. Kasi, for me, ako personally, I go above and beyond what is required for me. Gusto ko talaga magmukhang magaling o maganda yung ginawa ko, ganyan. So, yung passion about that and going above and beyond. Ano yan parang key sa ating mga Pilipino yan, especially sobrang competitive natin. So, I think that's one. Number two, magaling tayo mag-English. Isang malaking hurdle na agad yan. Kasi, kunyari, kukuha ka ng choreographers na hindi masyadong marunong mag-English, advantage na sa'yo yun. Magaling ka mag-English. Theory ko lang yun Pero diba, although pwede naman sila kumuha ng translator, pero mas madali din kapag diretso. Number two is, marami na tayong experience in terms of competing and being world champions. So, hindi na bago sa atin pag pinahawak tayo ng 50, 100 dancers. Kayang-kaya na natin yung gawin. So, maraming advantages. Kailangan lang nila itry. Oo nga So, no? Kasi I think sa totoo lang okay, let's pull ourselves back. Kunyari, I think some of our viewers will be like, ako gusto ko naman talaga. Kasi kunyari, bad example, you're from region whatever, region, kunyari, Mindanao, Visayas, some small rural town, hindi kayo well off. Isipin mo, is it really profitable for me to become a professional dancer? Pupunta ba talaga ako ng Maynila para maganyan? What can you tell those people? Na gusto talaga nilang maging... Kasi XB Jensen, to be fair sa kanila, they had the advantage of showtime Nung unang umpisa, diba? They had that advantage. Pero after nun, parang... Hindi naman sa hindi nasundan, pero hindi kasing katulad ng XB Jensen, right? So, how would you encourage people na parang, alam mo yun, kung may talent kayo, kaya naman siyang maging bread and butter. I'm not in the best position to say kung ano yung sitwasyon nila because hindi naman ako tiga doon. Right. But definitely, there's more opportunities in the industry here sa Manila as compared sa iba-ibang regions. I wouldn't know kung meron na ba sa ibang regions, ganyan. Pero I get invited din kasi to conduct workshops in these different regions in the Philippines. And I can say na maraming talent talaga. Pero maraming hindi pa updated, ganyan. Pag nagpunta ka doon, very willing to learn sila. Tapos pag nagpunta ako doon the second time, na-apply na nila yung mga tinuro dito. Galing. Mabilis sila mag-adapt. Pero just the opportunity alone, talagang mas marami yung nako-consolidate siya dito sa lungsod. Pero because of social media din, feeling ko naman marami din na ding opportunities sa kanila. Pero may mga times kasi na nakapagturo talaga ako sa yung papuntang airport pa lang, parang 5 hours na, mga ganon. So yung pa lang parang hurdle na sa kanila Yes, Or kunyari magko-compete ka abroad, galing ka sa Davao or Cebu, ang qualifier sa Pilipinas sa Metropolitan. So kailangan mo muna lumipad dito. Tapos paano kukuha ng visa? Dito din, lilipad ka rin. So parang yun pa lang, logistics wise, medyo challenging na yun for them. Pero meron bang malalaking cruise from different parts of the Philippines, hindi lang sa Metro Manila? Oo naman, marami. And sila pa nga yung nananalo sa nationals. Hindi lang sila nakakatuloy
Kasi nga, maraming hurdles financially and ganyan. yeah. Pero may mga nag-place na rin sa Hip Hop International. May mga nag-podium na rin na galing Davao. Oh, okay. And galing Davao. So, yun. So guys, sa mga viewers natin, lalo na yung kunyari yung mga anak nyo, magagaling sumayaw. Bigyan nyo ng chance, 'di ba? I feel. Yeah. Kasi parang feeling ko yung mga, wala pa rin tayo dun sa mentality, feeling ko lang. Wala pa rin tayo sa mentality na parang art can give you money. I think, medyo yun, siguro pag medyo boomer mindset, baka. Pero now, ang dami na kasi eh. Of course! Ang dami na eh. So parang you can't really say na, lalo na ngayon, talagang pag nakikita ko kung paano yung support ng, say, Gen X parent sa isang VP or Lil Peeps, yung support talaga na binibigay, all out talaga eh. Gen talagang, X parents. Oo, talagang sumasama pa sila sa US, ganyan. Kasi alam nila that there are opportunities and talagang magandang magandang activity din siya. Yes. Pero actually, I think one of the issues na kinakaharap, would be, but I guess pag-usapan natin siya sa next body. Ilalapat ko lang. You know how when songwriters, right? Di ba, kunyari gumawa ako ng kanta. Pag kinanta yan, anytime, meron akong cut. Royalty. Diba? Royalty. Meron ako, kasi because of copyright. Ako sumulat yan eh. Diba? Kahit gamitin mo sa TVC, kahit gamitin mo sa kung ano man. Yeah. Sa Korea kasi issue to, na yung mga choreographer, parang umaalma. Na parang bakit pag songwriter or sa kanta, lahat ng kembot, may bayad sila. Bakit kami walang copyright yung ano namin, yung choreography namin. And I think may naging concern din yan recently, locally. But we will be talking about that sa pagbalik po ng Think Talk. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! So ayun na nga. Hindi lang usapang royalty or copyright, even copying people's choreography. So, let's go first dun sa, what can you say about copywriting the dance? In our community, we call that biting. Biting. So, it's a very long discussion. And parameters, no, ang dami. So, actually parang naging thesis topic ko to when I was doing master's sa UP Diliman. Hindi ko lang natuloy. Kasi ang ano talaga niya, ang haba and ang dami. So, as long as, for me, ang personal take ko lang dyan, okay lang manggaya. As long as you don't use it as something that you can get profit out of. No? Whoa. Or like, kasi kunyari, ginaya mo lang kasi idol mo, di ba? Sinayaw mo sa bahay. Sa TikTok. Sa TikTok. Ganyan. And siguro, the least you could do is credit the creator or the choreographer. Ganun, heavy naman ako about that. Pero in terms of copying choreography, I think it also comes with the intent eh. So, mga ganyan. Kasi when you say biting, parang in essence, lahat ng moves parang nagawa na talaga eh. Yes. So parang how do you set parameters na ito ginaya talaga to, ganyan. Sa hip-hop culture naman, kunyari sa mga battles, kapag may nanggaya ng move, make sure na dapat talagang iaangat mo yung move na yon. Parang ganon. Parang mas dadaigin mo, kumbaga. Pero pagdating sa industry, in terms of copyright, talagang legal copyright stuff, no? I think you can copyright choreography. That's possible. But I'm not sure that a lot of choreographers, number one, know the know-how. Also, the bureaucracy and the process of everything on how to do it. And of course, the benefits and kung ano mang What do you get? How do you get it? How do you get it? Wala. Kahit ako, hindi ko din alam exactly kung ano yung idea. But I know it's possible. So, I think that ultimately agad discourages choreographers on copywriting their work. Pero ang dami ko nga ding nababasa at nakikita na sa ibang bansa na parang may nakita ako sa Instagram na
parang ginagamit yung choreography niya sa iba-ibang plays yes. or sa Broadway, ganyan. No? Parang ganun. Tapos yan, kino-call out niya, ganyan. So, Pero what do you mean kasi, kunyari, gumanon ako. Mm. Paano yun? Siyempre, Yeah, it goes back to the intention nga eh. 'Di ba? Parang yun nga, yung ganung move, ang dami na namang gumawa nun eh. So, hindi mo naman talaga masabi na ginaya. But, specific choice of music, specific moment when to do that, specific intention when to do that. Talagang kung expert ka nun sa field and kunyari, nag-judge ka ng competition, mapapansin mo kung, inspired to sa napanood ko before o di kaya outright ginaya to. Parang ganon. So, when you say ginaya, I suppose meron siyang like 8 counts, for example. At least yun. Grabe na 8 counts. Halatang-halata na yun. Ilan ba dapat? Hindi naman. Parang, syempre, kung 1-2 counts, di mo naman masasabi talaga eh. Diba? Pero, 8 counts ba halata na? Ako kapag nag-judge ako, kunyari, sa provinces or kahit dito sa Manila, mapapansin ko, kunyari, kahit yung katabi kong judge, uy, pyesa mo. Tapos sinasayaw namin sa ilalim ng table. Tapos sabay na sabay, nangyayari talaga yan. Nangyayari pa rin yan. Kahit ngayon, nangyayari yan. Yeah. May mga nagtatag sa akin sa Facebook, uy, coach, ganito, kamukha ni ganito, ganyan. Pero ikaw nasabihan ka na ba or na ano ka na ba na, uy, ginaya lang nito yung choreo ko? Na ikaw daw yung nanggaya? Talaga naman magsisimula ka dun eh. When I was starting my career, ginagaya ko talaga yung mga idol ko. Pero, ano ba mga idol mo? Ayan, of course, syempre, sila Keone Madrid, Brian Puspos, what's up? Yan, mga Kaba Modern, ganyan, Jabberwockies. Oo, si yung mga nagpalaki sa atin, di ba? Oo, tama. Pero, syempre, nung naging professional ka na, you learn how to have your own identity and have your own vocabulary, etc. Kung ano yung style na mahanap mo. Pero yun, 2025 na, I guess kung mature dancer ka na, dapat aware ka na about these things. Kung mature dancer ka, syempre pag bata, hindi pa alam. Yun ang medyo responsibility ng mga coaches and mentors, 'di ba? Na parang ganyan. Pero in terms of yun nga, copyright about the legality of it, I'm not the best one to talk about it. But I know because nag-research ako ng konti before nga kasi nga dapat thesis topic ko siya. Possible siya. And hindi lang aware yung mga tao kung paano siya gawin. Oo. Tsaka, alam ko pwede siyang i-record o di kaya ganyan, tapos tsaka kung hindi man feeling ko lang kung hindi man siya illegal na parang ipapa-copyright mo. Pag sinabi ng choreographer na hindi mo na pwedeng gamitin yung choreography ko. Kunya nag-away tayo, artist ka. Hindi mo na pwedeng gamitin yung choreography ko. Feeling ko dapat for me it depends eh. Parang bakit mo yun sasabihin as a choreographer? Di ba nangyari yan dito? Wag natin pangalanan, pero di ba nga, yung isang artist, hindi niya na ginagamit yung choreography ng isang choreographer. Hindi ako makaka-comment dyan, pero hindi ko talaga alam yung kwento. Yes, ako rin naman. Pero I mean, siguro, sa akin kasi personally lang, kunyari, binayaran yung choreography ko or binili yung choreography ko para sa certain artist or song. Kanila na yun. Parang ganun sa gagamit. Pero may times kasi na ang setup ay every time gagamitin nyo to, babayaran ka. Yan, depende sa usapan mo with the management eh. Right. Yun. Ako kasi, personally lang, I usually kapag may nagpa-choreograph sa akin, yung package ko is binibigay ko na. Binibigay ko na, parang ganyan. Para malinis na. In perpetuity ba to? Hanggang kailan nyo ba to gagamitin? Ako lang naman yun. So it really depends on on these things. Now, how do you see the industry, for example, kumbaga moving forward? Anong feeling mong parang nakikita mo sa kanya? Like the dance community, somewhat in relation to the local entertainment industry also. I think it's going in the right direction talaga. And siguro ang advice ko lang, kasi ang daming dance groups ngayon, no? So, pero yung mga successful ones, I think very established na yung rates, yung work ethic, yung culture. So, I believe, I can't say for everyone, pero myself, gusto ko talagang iangat yung industry, yung street dance, yung hip-hop dance in the Philippines. And hip-hop dance groups and street dance groups in the Philippines, kung paano sila tinitingala as artists. So number one, kailangan talaga maayos yung rates mo. Kumbaga, for lack of a better term, hindi ka magpapabarat. Kasi hindi mo naman may iwasan eh. Marami talagang medyo barat. Tas maraming hindi mo naman masisisi na talagang pumapayag magpabarat. Kasi yun lang yung budget ni client. Tapos ito, wala naman kami ibang nakuha ang trabaho. Ito, ba't hindi namin kukunin? Pero if that practice talagang
nagtagal at naging norm, talagang hindi aangat din yung industriya. So, for me, you have to respect your value as an artist and as a dancer, as a choreographer. So, that's number one. And number two, of course, yung work mo that nagre-reflect. Very excellent dapat, no? Bakit ka pa kukunin? O di kaya kung medyo ganito lang naman yung performance nyo, tatamad-tamad. So, dapat talaga yung output mo speaks for itself. Pero I think naman it's in the right direction. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, ang daming nagbukas na opportunities. Especially with the emergence of social media, TikTok, and the groups. Di ba recently nga, nakakatapos lang, what is that show nila Dasuri sa GMA? Nanalo siya eh. Nanalo siya, si Dasuri. Si Dasuri tsaka si Rojun. Naging student ko din si Dasuri before. Very humble, galing. Dati pa Very magaling na good siya. friends yan, si Dasuri. Dati pa lang magaling na siya. So, hindi ako nagulat na nanalo siya. I mean, ballet ang course niya sa college. Hindi ko alam yun. Yeah, course na is Si Dasuri tsaka yung ano pa niya, yung isang friend niya. Ano bang show yun? Dancing, Stars on the Floor. Stars on the Floor. Na nandoon din ang ating kaibigan na si Glyza De Castro. Yeah. Pero di ba, I mean, to have these shows on networks, I think malaking bagay yun eh. Kasi ina-elevate talaga nila yung... Tas hindi lang yun. Kasi ang nag-direct din itong show na to, si Coach MJ, talagang world champion siya. And yung mga students niya, yung mga choreographers doon. Oo, talagang, so kumbaga lehitimo talaga. Yes. Di ba yung ABS? Hindi lang yan, meron din si Jel Atayde, meron din siyang show recently. Saan? Nakakatapos lang. ABS? Yeah. What? Anong show yun? Hindi, nasa dulo lang ng dila ko yun. Pero nag-judge ako dun eh. On ABS to? Time to Dance. Hindi ko to narinig. Time to Dance. Okay. Sino yung mga competitors? Mga dancers din talaga. As in, alam ko nag-audition sila. Hindi artistas? Hindi artista. May dalawa akong student na nandun. Tapos, ang nanalo si Ice, tiga Rockwell PH. Okay. Galing din. Oo, very important talaga eh. May mga ganyan tayong platforms. Tapos, before nun, meron ding sa TV5, meron ding, nakalimutan ko na rin yung ano. Pero sumali si Dustin dun eh. And before nun, may World of Dance din sa ABS. Yes, sa ABS. Sila Jobert sumali dun. Doon nga si Nate ng BGYO, di ba? Doon siya na-discover. Tsaka sila... Si Nate, bata pa. Naturuan ko din yan sa isang studio. Baby pa sila nun eh, di ba? Wow. Now, Chips, actually, sa ating sa Think Talk team, meron tayong tinatawag na manifestation table. Okay. So, as long as you believe in it, it's proven, it will happen. So if there's anything in your life that you want to, anything that you visualize or any dream, any goal that you want to become a reality, what is it? I think it's really that Filipino dancers become actually global and international dancers. Diba? Ang sarap pakinggan na ang kinukuha hindi lang from first world countries. Hindi lang may basta maputi ang kulay. Diba? Pero kumukuha sila from locally dito sa Pilipinas. So, yun. Kasi ang galing eh. I mean, nakailang world champion na tayo. 6 world champion teams. Kaya nga. And really, honestly, a lot of it has to do, for me personally, as a media practitioner, a lot of it really has to do with the old guards. Like the big media, highlighting it. Yes. You know what I mean? Kasi parang... And unti-unti, yan ang ginagawa nila. Dapat diba? Na parang people have to know na hindi lang tayo sa singing magaling. Mahusay din tayo sumayaw. Yes. Diba? Like, nananalo tayo. Literally nananalo tayo. And of course, 5 years from now, how do you see yourself? So, nasa beach, tapos wow! hindi nagtatrabaho. Love it. Tumatakbo-takbo yung mga anak ko, gano'n. Do you have kids na ba? Wala pa. So, in 5 years, gusto mo na magkaanak? Yun lang. Tapos, very chill, sipping, San Mig Light. Yun lang. Hindi, kung... Diba? Kung mag-visualize ka na. We real talk, diba? Bakit hindi? True. Pag kailangan mo muna mag-asawa. Yes, correct. Or magkaroon ng babies para mangyari yung pangarap mo na yan in 5 years. And of course, what is your message? Not just to the aspiring dancers, but sa lahat ng mga viewers natin. A lot of our viewers really probably don't even know how to dance. But they're listening tonight and today, and they're like,
ang gagaling din pala tayo. Meron din pala tayong ganyan. Opo, mahuhusay yung mga Pinoy. Talented talaga. What can you say to them? If you want to dance, I think it's not too late to start. It's not too early to start. There's a lot of platforms, classes, studios that you can. Because if you come to think of it, especially going back to Skechers days, bakit tayo lagi nagko-compete doon kahit hanggang 12:00 na madaling araw? Kasi masaya siya eh. So, when you go back to having fun, because dance is literally having fun. Yeah. Pag nasa club ka, nag-play yung magandang favorite music mo, ang gagawin mo, magsasayaw ka eh. So, just have fun. Huwag ka matakot na itry yun. Yes. And for aspiring dancers na gusto maging profession yon and maging professional dancers and choreographers, it's possible. You just need to know the right people, the right mentors, work hard, not just hard but work smart, diba? You don't have to like quit your day job right away. Kailangan syempre you have to be smart about it. You have to be smart about it. In any artistic industry din naman talaga. True. So, yun ang masasabi ko. Hindi ko pala natanong sa'yo kanina. Pero para sa'yo, sa lahat ng mga celebrities, hindi professional dancers lang, like celebrities in general, hindi mo kilala ng mga masa. Sino para sa'yo yung pinakamahusay sumayaw? Oh my gosh. Gandang tanong yan. Based on personal experience. Yes, of course. Your perspective. For me, one of talaga si Mark Heras. Kasi may experience ako, dati nag-ASAP kami. Very tagal na, 2014, 10 years ago. Ngayon, alam mo naman dyan sa mga ganyang shows, talagang 1-2 rehearsal lang yan, salang na. Oo. Ang pinagawa sa amin na bit nun is our HHI competition piece. Tapos kailangan sayawan ni Mark Heras yung HHI competition piece namin. Same choreo? Same choreo, everything. Pero syempre shortened version. Sabihin natin kung 4 minutes yon, mga 2 minutes worth nun. Pero still, HHI competition piece yun. Na-train nyo for 1 year. Tinrain namin for months, for halos 1 year. Inaral niya in 1 session. Tapos, I think naka 2 sessions lang kami nun. Tapos na-deliver niya. Nang mahusay? Mahusay. Hindi siya nagkamali. I mean, not as, pero hindi na naman kailangan eh. Pero, hindi siya nagkamali. I mean, nakuha niya. Wow. Actually, dun sa unang session pa lang na yun, na tinuro namin yung competition piece, kuha niya. Galing. Mahusay. Grabe yung pick-up. Galing. Siguro kala ng mga tao si Mark Heras, ano-ano lang, no? Bro, legit. Impressed ako sa kanya nun. Sino pa? Bukod kay Mark Heras? Of course, hindi ko na mention yung mga bago sila. Ken San Jose. Alam mo, mga dancer naman talaga yan. Actually, I would say, yung mga nagsasayaw sa ASAP na mga artista, hindi lang basta-basta yan eh. Kasi talagang inaaral lang nila yan. Day before, morning off. Oo. Tapos, pagdating pa sa staging, papalitan pa yan. Diba? Uusog-usog. Grabe, ang gagaling niya mga yan. So, dapat hindi sila minamalit. Oo. Yeah. Yun ang talagang, it's the discipline that was, yung schedule nila, yung ganyan. Kasi kahit, diba, I mean, real talk na yung Girl Trends. Diba, nag-viral sila ng ganyan. Ang coach naman din yan. Coach din naman sila. Coach Mickey din naman. So, in-explain nila na parang, wala naman talagang, they weren't able to not choreograph, to rehearse. Diba? So, hindi naman siguro fault yun ng Girl Trends kung di sila nabigyan ng chance na ng oras para talaga mag-rehearse. Kasi kung aralin mo lang yan din, kahit naman siguro ikaw, kung aralin mo yan din ng umaga, hindi, ikaw, Chief Beltran kayo. Pero diba, kung aralin mo lang ng umaga, hindi ka rin naman huhusay. Pero itong mga artist na to, grabe din yan. Ang galing din nila. Kasi magugulat din eh, kapag yung mga naka-work ko na kahit sila Enrique Hill, sila Kim Chu. Ay, si Enrique magaling sumayaw. Sila, sino pa ba yung mga naka-work ko? Sino yung ginawa nilang parang ambassadress of dance? Ng ASAP? Si Maha, yan. So, mga naka-work ko na yung mga yan. Bibilis din ang pick-up. Galing din. Well, ayan, so alam nyo na guys sino yung mga, hindi lang yung mga bata ngayon na magagaling, even like the likes of sila Mark Heras, sila Vilma Santos nga mahusay sumayaw di ba? Sila Loveliness, Alma Moreno, di ba mahusay sumayaw niya nung araw? But yeah, anyway, I had so much fun chatting with you, Chips. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Parang bitin pa nga eh. Ay, bitin pa ba? May gusto ko ba ikwento? Sino nakaaway mo? Char! But anyway, thank you so much, Chips, and I really good luck sa yung career as the what do you call this? As the
director of, ano ba dapat? UPeeps or VPeeps? UPeeps na lang. Kasi yun na din parang yun yung mothership. Okay, as a director and ano man tawag sa'yo? CEO of CEO. UPeeps. And we hope na mas marami pang mga Filipino talents ang matulungan nyo nung organization nyo para naman talagang mapakita natin sa buong mundo kung gaano tayo kahusay. And if you guys enjoyed this video, please let us know in the comment section and we'll see you guys again next week. Bye! Bye!